Po, talagang they are leading us in worship. They are instrument of God o by God na talagang tayo po yung magamit o gamitin sila, no? So sa lahat po ng nandito, pagpalain kayo ng Panginoon sa pong mapagpalang umaga, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. At ganoon din po yung mga nasa online viewers po natin, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood, sumusubaybay, pagpalain po kayo ng Panginoon. At salamat po sa inyong buhay na patuloy na naghahangad na maranasan po ang kapangyarihan ng salita po ng Diyos. Okay, so sabihin mo nga sa iyong katabi, masaya ka ba ngayon? Okay, alam nyo po, iba't iba po tayo ng tinatawag nating klase ng kasiyahan. Maaring yung iba hindi maituring na kasiyahan o kagalakan to, pero tayo po ay kagalakan po natin to. Tama po? Ayan, tama. So, yung mga iba parang medyo malungkot yata. Hindi naman. Hindi naman malungkot. Hello? Okay, so sabi mo kasing katabi, huwag kang malungkot. Okay. Okay, alam nyo po ba sa paglilingkod sa Diyos, ang puhunan natin ay puso. Sabihin natin, puso. Okay, kasi sabi ni Lord, kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. Ibig sabihin yung kayamanan, yun ang pinakamahalaga sa iyo. Kung mahalaga sa iyo ito, nandoon yung puso mo. Okay? Kung mahalaga sa iyo ang gawain ng Panginoon, nandoon yung puso mo. So, kapag ka nandoon ka, nandoon yung puso mo, ano po? Ang kailangan ng puso ay, ano? Sabihin natin, kagalakan. Ayan. Kung naglilingkod ka sa Diyos at wala ka ng kagalakan, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Kahit man halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon dahil halimbawa sa pera, hindi ka rin tatagal. Nakakapaglingkod ang tao sa Panginoon at siya'y tatagal kapag siya'y may kagalakan. Okay? Kaya napaka-importante po yung kagalakan. Kaya sabi mo nga sa iyong katabi, may kagalakan ka pa ba? Okay, ano sabi po? May kagalakan pa ba yan? Amen. Ayan, purihin po ang Diyos. Ayun. Kaya sa paglilingkod po natin sa Diyos, mga kapatid, hindi po pera-pera, hindi po lakas, hindi po kasikatan, ano po, mahalaga may kagalakan ka. Okay, kaya to God be the glory, isa pong mapagpalang umaga ulit, at itutuloy po natin yung ating topic, ano po, yung series po natin, itong buwan na to, ano po, Great Harvest. Okay, bakit po natin tinawag, Pastor, na Great Harvest? Kasi po, this is the Lord harvest. Ano po, He is the Lord of the harvest. Ang Diyos po, ano po? Ang Diyos po mismo, ang Panginoon ng aanihin, no? Kaya ito po ay talagang ini-encourage ko po ang bawat isa na ito po yung magiging parang sabihin nating Great Harvest Rally. Ano po? Ito po yung i-consistent natin, wala pong gi-give up, ano po natin to. Kasi napaka-importante po ito na sinabi po sa atin ng ating Panginoon. Kasi, kaya nga po tinawag po natin Great Harvest because He is the Lord of the harvest. Ay, saglit lang po. Nasaan yung aking clicker? Naiwan ko, sorry. Okay. He is the Lord of the harvest. Kaya, ginagagalok ko pong ipaalam po sa inyo na nitong nakaraang week po ay nagkaroon po tayo ng Day BBS. Ano po? Daily Vacation Bible School. Ito po ay part po ng ating talagang pinapagawa ni Lord na Great Harvest. Kasi naantindi ng impact po sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po ako na inyo pong pastor. Ano po, nasabi ni Lord, sagana ang aanihin. Kokonti ang mag-aane. Hello? May kausap po ako. Okay, so ito po ay talagang napaka-importante. Salamat po sa lahat po ng ating teachers, ano po, and staff doon po sa atin pong naganap na DBBS at yung mga estudyante po natin na iba, ano po, andyan po, nakadalo yung iba. Yung iba naman ay we are praying, sabi nga ni Sister Maan kanina, na maituloy po natin yung every Saturday morning. Ano po, every Saturday morning, susunduin po yung mga bata at mga teenager, halos yung mga iba kasi, ano na po sila, nasa 11 o 10 years old to 12. Yung iba, marami na po sa kanila. So, mga ilang taon lang, isang taon, 2 taon, magiging mga kabataan o young people na po sila. Kaya purihin po ang Panginoon, ano po, dahil talagang tunay, ano, na wag po tayong mag-negative po dito, kasi nga, sagana nga po ang aanihin eh. So, wala po tayong poproblemahin pagdating po sa pag-aane ng mga tao, ng mga kaluluwa. Bakit? Kasi sagana. Pangalawa, it's the Lord's harvest. Kanya ito.
Amen? Kanya to. So, ibig sabihin, siya mismo yung may mas matinding compassion. Okay? Kaya, ito pong ating pong pag-aaralan po ulit ay tuwang-tuwa po ako at blessed na blessed. At sana po ang bawat isa ay humanda po tayo at maging ready po tayo sa ating pong pagtanggap ng salita po ng Panginoon. Okay, so palakpakan nga po natin lahat po ng atin pong teachers and staff ng DBBS. Ayan. Tayo nga po sila. Tayo po kayo, mga kapatid. Sige po, yung mga staff po natin at teachers, tayo po kayo. Sige po, nais lang po namin kayong i-recognize kasi po, sa totoo lang po, ang laki po ng kanila pong sakripisyo. Mga bata po kasi yung ating mga tinuruan. Yan. To God be the glory, pagpalain po kayo. Ayan, sila ma'am, sila Sister Lynn, ayan, nandiyan si Ate Angel. May mga anak po, nabanggit po ni Sister Maan, may mga bata pa po sila, Sister Daria, Paula, Princess, Yan, to God be the glory po sa inyong buhay. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sige po, makakaupo po tayo. And then, nakasama rin po natin si Nanay Evelyn na nagsusupport. Ayan, nagluluto-luto, nagtulong-tulong po. Ayan, si Nanay Evelyn kasama rin po sa nagsupport po sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Alam niyo po, isang bagay na may kagalakan po ako, yung sinabi ni Lord, lagi niyo pong tatandaan, sana tumimo sa isip po nating lahat. Ano po yon? Ito po yon. Ang sabi ni Lord, kung ano ang iyong ginawa sa taong ito, ay hindi sa kanya mo ginawa, kundi sa akin mo ginawa. Isipin niyo po, yung mga ginawa niyo po sa tao na mabubuti, hindi niyo po sa tao lang ginawa. Kay Jesus po ninyo ginawa. Yan ang aking inspirasyon sa paglilingkod, mga kapatid. Kasi kung ano yung ginawa mo sa taong ito, sabi ni Lord, hindi mo sa kanya ginawa, sa akin mo ginawa. Okay? Ilan na ba yung mabubuting bagay na ginawa mo para kay Jesus? O ginawa mo mismo direct kay Jesus sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabubuti sa taong ito. Yes, minsan nakakainis yung mga tao. Di po ba? May mga tao kang kaiinisan, pero hindi mo dapat kainisan kasi kung ano yung ginawa mo sa kanya, kay Jesus mo ginawa. Hello? Amen? Kaya even po sa great harvest, even po sa the Lord's harvest, kung ano yung gagawin mo sa mga taong ito na aanihin, hindi mo sa kanila ginawa. Kay Lord mo ito ginawa. May kausap po. Okay, so yun po yung ating tutuklasin. Buksan po natin yung salita po ng Panginoon sa aklat po ng John. Although mababasa na po ito natin mamaya, pero gusto ko lang ibungad po natin itong salita po ng Diyos. Sa John chapter 4, ito po yung sinasabi po ng Bible. Okay? Nakita nyo na po, verse 31. Verse 31, John chapter 4, verse 31. Ito po sabi po ng Panginoon sa kanyang salita. Okay? Kahit hindi na po, mamaya na po natin i-flash. Ito na lang po muna. Verse 31, ang sabi po dito, samantala makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo? Verse 32, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Sabi ng Panginoon, ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman. Verse 33, kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Okay? At tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Verse 35, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. Verse 36, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito, nagkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani.
Verse 38, isinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong makapangyarihang salita at ang bawat isa po ay minsan pa, God, Holy Spirit, hipuin mo, ihanda mo ang puso ng bawat isa na tanggapin, isagawa, ipamuhay ang makapangyarihan mong salita. Na ito'y, alam po namin, that obedience is powerful. When we obey your word, your power manifest. Your miracles, and even Lord, yung provision mo, isusupply mo lahat ng needs namin. Minsan pa, nandito kami sama-sama bilang magkakapatid. Salamat sa mga kapatid na nandito, mga first time. Salamat po sa kanilang buhay at maging sa bawat kapatid na patuloy na naghahangad, nagnanais na maranasan ka sa pamamagitan ng iyong salita, na mapagpala sa pamamagitan ng iyong salita. At ang bawat isa ay puspusin mo, hipuin mo, at tumugon sa iyong pinapagawa sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, so, great harvest. Ano po? Sabi po natin, alam po natin kung bakit po natin tinawag na great harvest kasi po ito po ay harvest ni Lord, no? Okay, so, yan. Parang ayaw ko yan. Paano mo na lang. Yan. Pinipindot ko ayaw. Okay. So sabi po natin kanina, kaya po natin tinawag na ayan. Kaya po natin tinawag na great harvest kasi po ang sabi po ng Bible, He is the Lord of the harvest. Sabi po dito, no po, therefore pray earnestly to the Lord of the harvest. Okay, kaya sinawag po natin great harvest kasi po ang Diyos, ang Panginoon ng harvest na ito ay walang iba kundi ang Diyos. So ano pong gagawin natin? Sabi nila, pray earnestly. Pag sinabi nating pray earnestly, bihira ko pong makita. Kadalasan po, sinasabi po ng Bible, mababasa nyo yung word na pray. Pero pagka may karugtong na earnestly, ibig sabihin, binibigyan niya ng halaga at importansya. Okay? Pag sinabing earnestly, ibig sabihin talagang marubduban ang panalangin. Hindi ka lang yung nananalangin na parang wala lang. Okay? Kapag sinabing pray earnestly, talagang may kasamang sakripisyo, may kasamang hirap. Talagang mararamdaman mo na kailangan kong gawin to kasi napaka-importante. Kapag hindi ko ito ginawa, magkakaroon ng consequences o hindi magandang dating sa buhay ko. Ganon po yung pong binanggit po dito. Kaya sabi ni Lord, hindi lang niya sinabi na pray. Okay? Pwede naman niyang sabihin ni Lord na therefore pray. Pero may dinugtong siyang earnestly. Nung tinignan ko po ang ibig sabihin ng earnestly, talagang you need to give more value. Bigyan mo ng mas matinding importansya. Hindi mo ito pwedeng ipagwalang bahala. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang ano. Kasi bakit? Yung harvest na ito, hindi pwedeng ipagwalang bahala. Bakit? He is the Lord of the harvest. Amen? Amen. And then, to send out laborers into His, sabi niya, harvest. Makita po natin. So, kapatid, sabihin mo sa iyong sarili, ideklara mo, I am part of the harvest. Amen? You are part. Kabahagi ka po dito. Kabahagi po ako. Amen? Hindi pwedeng hindi ka bahagi. Maliban lang kung hindi ka pa na-save, hindi ka pa ligtas. Okay? Kaya nga po kahapon, nag-share po tayo sa mga bata, yung 4 na K. Yung 4 na K. Ano? Yung 4 na K. Unang-una, kaya tuwang-tuwa po ako, blessed na blessed po ako dun sa ating inawit kanina, yung pag-ibig mong kay ganda. Okay? So, lakbay tungo sa kaligtasan. Ang sabi ko, gusto mo bang palitan ng Diyos yung kasalanan mo ng kaligtasan? Lahat tayo makasalanan, tama po. Gusto mo bang palitan ni God na yung kasalanan mo gagawin niyang kaligtasan mo? Okay. Bibihira naman siyempre yung mga tao na hindi papayag. So, unang-una, sabi ko yung K, unang K, kasalanan ang pinakamalalang problema ng tao. Kasalanan ang pinakamalalang problema ng tao. Sabi mo ka sa iyong katabi, may problema ka. May problema po tayo at ang problema natin talaga,
na pinakamalala, kasalanan. Kasalanan. Okay? Kaya po, Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nahiwalay po tayo. Okay, alam nyo na po, ang pinakamalalang problema ng tao, kasalanan. Kasalanan. Okay, pangalawang K, kaligtasan. Amen? Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kung kasalanan ang pinakamalala na problema ng tao, kaligtasan ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Amen? Okay? Kaya sabi po ng Roma 6:23, ano po sabi doon? Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos, no, ay buhay na walang hanggan. Biruin mo yung kasalanan mo at kasalanan ko na palitan ng kaligtasan. Ayaw mo pa noon? Amen? Oh, praise God, di po ba? Yun. Kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. Okay? Pangatlo, yung K, kahatulan. Kahatulan ay hindi pwedeng iwasan ng tao. Haharap at haharap po tayo sa Diyos. Hahatulan po tayo ayon sa ating ginawa. Okay? Pang-apat na K, kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong magdesisyon kasi pinadala ang anak ng Diyos na si Jesus upang ikaw at ako'y iligtas. Okay, di ba? Makita po natin John chapter 3 verse 16 and 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So you need to decide. Pinadala. And then verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus ay hindi upang hatulan na maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. Kaya bakit kaya ang daming mga taong hindi tiyak sa kanilang kaligtasan, samantalang ang sabi po ng John chapter 3 verse 17 na isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ito. O pag namatay siya, hindi pa niya alam kung maliligtas o hindi. Pumunta, ano ba't tinatawag mo si Lord Jesus na Savior kung hindi ka naman sure sa iyong kaligtasan? Hindi po naiintindihan ng mga raming tao. Kaya nga po, ang kailangan natin ay Word of God. Mag-aral ng Word of God. Kasi dyan po tayo magkakaroon ng katiyakan. Amen. May kausap. Ito po yung atin pong binabahagi. Ito po ang harvest. Pastor, ano po yung harvest dito? Yun po bang palay, yung trigo? Hindi po. Ang harvest po dito, mga tao. Hello? Mga tao po ang harvest dito. Kasi napaka-importante. So, ikaw at ako ay bahagi ng Lord's harvest. Kabilang ka doon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mag-aani ka. Okay. Ikaw ay isang mang-aani. Okay? Maliban lang kung ikaw ay isa pa kasama pa sa aanihin, pero kapag tumanggap ka kay Lord Jesus, nanalig ka ng totoong puso, sumampalataya at sumunod, naani ka na. At dahil naani ka na, isa ka na o bahagi ka na sa mag-aani ng mga hindi pa naaning kaluluwa. May kausap po. Okay? So, bakit po tinawag ng Bible na si Lord Jesus at siya mismo yung Lords of the Harvest? Okay? So, He is the Lord of the Harvest by creation. Okay? By creation. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 16, for in Him, yung Him na yan, si Lord Jesus. For in Him, all things were created. Sabihin natin, all things. Okay. Si Lord Jesus, sabi diyan ni Pablo, walang mga nalikha, wala ni isa mang nalikha kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ikaw ba'y nilikha ng Diyos? Opo. Kung wala si Jesus, hindi ka nalikha. Hindi ako nalikha. For in Him, all things were created, things in heaven. Tignan niyo po, lahat ng nalikha sa langit. Lahat ng bagay sa langit, nilikha ng Diyos. And on earth, tingnan niyo po, wala na pong binanggit na anumang mga planeta yan kasi ang highlights po talaga dyan, heaven and earth. Ang Diyos ang maghahari sa langit, ang tao ang binigyan niya ng authority dito sa earth. Kaya nung si Satan nagkasala, si Lucifer, wala siyang pwedeng puntahan. May hari dito sa earth. O may dominion, may nagre-reign sa earth. Tao, si Adan. Ngayon, para magkaroon siya ng paghaharian ng dyablo, dinaya niya, nilinlang niya ang tao. Hello?
At nung nalinlang nagkasalas, siya na ngayon ang nag-take over sa mundo. Siya na ngayon yung naghahari. Kaya nga Prince of the Earth, parang nga Prince of the Air. Okay? So visible and invisible, nakikita o hindi, whether thrones, whether or powers, sabi diyan, or rulers or authorities. Tignan niyo po, all things have been created through Him and He is the Lord of the harvest kasi by creation, no? He is the Lord of the harvest by creation. Bakit? Kasi lahat ng tao, lahat ng bagay na nalikha sa pamamagitan ni Kristo. May kausap. At hindi lang sa pamamagitan ni Kristo, nalikha ang lahat, kundi lahat ng nalikha para kay Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, para kay Kristo ka. Okay? Kaya maging yung mga hindi pa naaning mga tao, yung hindi pa nadala sa harapan ng Panginoon, hindi pa ligtas, hindi pa kilala, hindi pa tinanggap si Lord Jesus, kabilang po sila sa harvest. At ang Lord of the harvest ay Jesus through creation. Kasi all things have been created through Him and for Him. Naintindihan po natin kung bakit tinawag si Lord Jesus na Lords of the harvest. Kasi nilikha niya ang lahat. Hello? May kausap. Okay. Makita po natin, He is the Lord of the harvest by covenant redemption. Yan po natin, ano ibig sabihin yan? Kaya siya tinawag na Lords of the harvest eh. Kaya gusto kong makita po natin, in-explain ko po itong mabuti upang maintindihan mo, upang nang sa ganun magkaroon ka ng passion na kailangan pala kasi harvest ni Lord yan eh. Di po ba? Amen? Hello? Sino po sa inyo ang nagtatrabaho sa isang company? O, subukan mo na yung sinasabi ng company o hindi ka, alimbawa, ganito na lang, farmer, nagtatrabaho ka sa isang malaking hasyenda at ang mga ginagawa po dyan, mga pagtatanim, pag-aani. Okay, sino yung may-ari ng lupain na pinagtatamnan ninyo? O, di ba, siya yung master, siya yung boss po ninyo. Kapag hindi mo yon sinunod, sasabihan ka, o magbibigay ng order, pumunta na kayo, pwede nang anihin yung bukid. Okay? Pag hindi ka sumunod, ano mangyayari sa'yo? Di po ba? So ganun din, anak ka ng Diyos, naani ka na, and then yet, ang Diyos, ang Panginoon, siya yung may-ari ng harvest, and then ayaw mong mag-harvest. Hello? Anong i-harvest natin? Tao. Kaluluwa. Siya yung Lord of the harvest, ayaw mong sumunod na mag-harvest sa kanyang bukid o bukirin. Hello? Okay. He is the Lord of the harvest by covenant. Tignan po natin to. Ang sabi po dito, John chapter 10 verse 29, sabi po ni Lord Jesus, My Father who has given them to me. Yung mga tao, nilikha ng Diyos para kay Kristo. Kaya ang ginagawa, ang sabi ni Lord Jesus, yung Ama, no, who has given them to me, itong mga taong to, ibinigay niya sa akin. Kaya, bakit covenant? Kasi may agreement ang Father at ang anak na si Jesus na ang ikaw at ako ay ibigay niya kay Kristo. He is the Lord of the harvest by covenant redemption. Halimbawa, tayong lahat po tayo makasalanan. Ito ang Ama. Ito si Jesus. Ang sabi ng Ama, itong mga taong to lahat, ibibigay ko sa iyo. My Father who has given them to me. Sabi ni God the Father, lahat ng tao, ibibigay ko sa iyo. Bakit ibibigay kay Kristo na anak? Ikaw ang tutubos sa kanila. Jesus is the Lord of the harvest by covenant redemption. Amen? Covenant. May ano po yan? Agreement. Hello? Si Lord Jesus, nag-agree siya na siya yung tutubos sa atin. Nag-agree siya sa Ama. Kaya ibinigay ng Ama ang lahat ng tao kay Kristo. Naintindihan po natin?
Okay? My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Ganyan ka-secure, ganyan ka-assure yung salvation mo. Kaya kapag ikaw, kapatid, makinig, kapag ikaw ay wala pang katiyakan sa iyong kaligtasan, hindi mo pa nakikita yung sarili mo na tinubos ka ni Kristo, tingin, at hindi mo pa nakikita yung sarili mo na nasa kamay ka ng mapagmahal na Ama. Pero kapag nakita mo na yung sarili mo, na nandun ka mismo sa kamay ng Panginoon dahil tinubos tayo, yung kamatayan ni Kristo sa krus, lahat ng kasalanan natin, kinuha niya, tinubos niya, pinatawad tayo, binigyan tayo ng bagong buhay. Uulitin ko, ganyan kaliwanag yung assurance at ganyan ka-secure yung buhay mo sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang hina naman ng parang lupaypay na palakpak. Amen! Hallelujah! Sabi niyan, no one is able to snatch them out of my Father's hand. Bakit? Bakit wala ni isa man sabi? Si Lord mismo nagsabi. Sabi niya, and no one is able to snatch them out of my Father's because of Jesus. Because of the blood of Jesus. Amen. Ayan. He's the Lord of the harvest by covenant redemption. Isa pang verse, nakikita po natin. Sabi niya, gustong-gusto ko po ito. Gusto ko po ito. Ito mamaya, makikita, babalikan po ito natin mamaya. Pakisabi, basahin nga po natin. 1, 2, 3. Praise the Lord. Father, I desire that they also, whom you gave me. Again, si Father ang nagbigay sa iyo at sa akin kay Lord Jesus. Ano desire ni Lord Jesus? Sabi niya, Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am. Hallelujah. Amen? Kaya mayroong covenant redemption. Ang God the Father, binigay ka kay Kristo. Dahil si Kristo lang ang makapagliligtas at tutubos sa atin. Kaya ang sabi niya, yung binigay mo sa akin, gusto ko silang makasama. Kung saan man ako naroon, nandoon din po sila. Grabe. Amen? That they may behold my glory. Maranasan nila. Mamangha sila sa aking kaluwalhatian. Okay, nakita po natin, covenant redemption. And then, last, He is the Lord of the harvest by crucifixion. Crucifixion. Okay? Lahat ng mga tao, ikaw, halimbawa, at ako, ligtas na tayo, nandito na tayo, naani na tayo. Yung mga hindi pa naani dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus, pwede rin silang maani pa. May karapatan din po silang maani. At tayo po ang inutusan ng Panginoon na aabot po sa kanila. Hello? Hello? Amen? Okay, so tignan niyo po. Sabi po ng Revelation chapter 5 verse 9, at umawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po, sabi doon, ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito. Dahil kayo ay pinatay. Ibig sabihin, si Lord Jesus nang namatay, nasaan po siya? Nasa cross ng Kalbaryo nakapako. Amen? Okay. Dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para... tingnan nyo po. Kaya ang babaw ng buhay po ng isang tao kapag nabubuhay ka para sa tao. Ang babaw ng buhay mo. Kapag ikaw ay tao na nabubuhay para sa iyong trabaho, ang babaw ng buhay mo. Ibig sabihin, hindi mo natumbukan yung gusto ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Ikaw at ako'y nandito at nabubuhay para sa Diyos. Hello? Kapag ka ang buhay mo dito at nabubuhay ka para sa sarili mo,
para sa trabaho, para sa pamilya mo, na mismo yung pinaka-importanting plano ng Diyos sa buhay mo na ikaw at ako ay nilikha niya, no? Inilikha niya para sa Kanya, ikaw at ako ay tinubos ng Panginoong Yesus para sa Diyos. So, ibig sabihin, He is the Lord of the harvest kasi pagmamay-ari ng Diyos ang lahat ng tao. Ngayon, natubos ka na, siyempre, ikaw naman ang aani. Okay. Ano yung gusto mo? Naani na o aanihin pa lang? Di ba? Dapat naani na. Okay? Ano yung gusto mo? Ikaw yung mag-aani o ikaw yung aanihin? Ikaw yung mag-aani. Ikaw, usap? Okay, tignan po natin. Ito. Soul winning, the heartbeat of God. Bakit? Balikan natin. Sabihin natin, sabi mo sa iyong katabi, soul winning is the heartbeat of God. Tignan niyo po ha. Bakit? Kasi ang sabi ni Lord, balikan natin to. Father, I desire. Ibig sabihin, yun yung heartbeat ni Lord Jesus. Na ang mga tao ay makasama niya sa kanyang kaharian. Makasama ni Jesus sa kanyang kaharian. That's the heartbeat of God. Si Lord Jesus, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. Arbang ito, Ama, gusto ko, si Alvin, gustong-gusto ko, pintig ng puso ko na siya'y makasama ko kung saan man ako naroon. That's the heartbeat of Jesus. Amen? Naintindihan? Okay? Kaya po ang tao, kapag hindi po siya, nakasama kay Kristo, sino may kasalanan? Siya, hindi si Lord. Si Lord Jesus, nagpahayag siya na gustong-gusto niya tayong, makasama. May kausap? Gustong-gusto niya tayong makasama. Actually, yan yung kanyang heartbeat. Buhay niya, binigay niya para tayo po ay matubos. Kaya nga po yung lesson po namin sa mga bata kahapon na ako po yung nagturo, exchange, nagpalit. Kaya nga kasalanan sa'yo, kaligtasan sa Kanya. May kausap? Okay? Kasalanan sa atin, kaligtasan sa Kanya. O magpalit. Binigay niya ang kaligtasan, napunta sa Kanya ang kasalanan, at dahil doon siya ang naghirap at nagdusat na parusahan sa cross. Kaya nga po, kung titignan po natin, makinig, ang Biblia hindi lang po nagtuturo ng chains, pagbabago. Ang tunay talaga niyang tinuturo at binibigyan ng diin, exchange. Exchange. Nakuha niyo ba? Nasabi ng Bible na ang Panginoon na bagamat siya ay mayaman, siya ay naging dukha, mahirap, upang ikaw ay maging mayaman. Nagpalit ng kalagayan. Exchange. May kausap. Ngayon, ayaw mo pa. Andiyan na naman tayo sa eksena na yan. Ngayon, ayaw mo pa. Ang ganda na nga ng offer. Ipinipilit mo pa rin yung gusto mo. Sabi ko nga sa mga bata, sino sa inyo ang mayroong piso? Yung piso mo, pag pinalitan ng 1,000, payag ka ba? Payag po kayo. Pag may piso ka na pera, palitan ng 1,000, payag ka. Payag ka. Sino ba nang may ayaw? Ganun po. Sino sa inyo ang may bahay kubo, palitan ng Diyos ng mansyon? Payag ka. Exchange. Tingin mo lang, mas maganda yung iyo, pero hindi. Mas maganda yung gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Mas maganda yung ibibigay ng Panginoon. Hello? Kaya dyan tayo napapahamak pag pinipilit. Dyan tayo nagkakaroon ng consequences. Dyan tayo nagkakaroon ng problema. Dyan tayo nai-stress pag pinipilit. Hello? Sana dalangin kong makita mo, mas maganda talaga yung gusto ng Diyos na ibigay.
Amen. Hallelujah. So, yan po yung prayer ng Panginoon. No? Father, I desire. Sabi niya. Okay? So, puntahan po natin. Nakita po natin, no? So, by creation, nagba-backward tayo. Okay, napaka-importante na makita po natin yon, no? Okay. Crucifixion. Para sa Diyos, yan na po yung kanina. Okay. Soul winning is the heartbeat of God. Yan po talaga. Kung malalim ang relasyon mo sa Panginoon, kung totoong, ito yung challenge ko, no? Kung totoong mahal mo ang Diyos, at kung totoong nakaranas ka ng kaligtasan. Ito na lang, yung sabi na lang ng Bible. Halimbawa, ito ang God the Father. Kung ikaw at ako ay nandoon na sa kamay ng Ama, mararamdaman mo yung heartbeat niya, yung gusto niya. Ano yung heartbeat niya? Anak, nandito ka na, nag-i-enjoy ka na, pero yung mga iba kong nilikha, mapapahamak yun. Susuguin kita, gagamitin kita. Yun ang heartbeat ni Lord. Mag-ani ka sa aking anihan. Hello? That's the heartbeat of God. Soul winning. Tignan niyo po, ito po yung binasa po natin kanina. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Sino kaya sa tingin niyo ang susuguin ng Panginoon? Siyempre yung mga nasa Kanya. Tanungin mo ay katabi mo, na kay Lord ka na ba? Pag-aari ka na ba ng Diyos? Di ikaw ang susuguin niya. Alam nga naman na susuguin niya yung hindi pa naani. Sila nga ang kailangan ng mag-aani. May kausap po. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos pala tinatanim. Ganito po kasimple. Tinatanim ko po sa inyo, halimbawa, tinatanim ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Tingin. Tinatanim ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Instrumento po ako ng Panginoon. Kapag si nanay tumanggap, ani. Pag naniwala siya sa Word of God, tinanggap niya ang Panginoong Yesus, ani. Halika na dito, harvest ka na. Hello? Na itatanim ang salita ng Diyos. Tumanggap si ate, halika na, ani. Anihin na siya. Ito naman, halimbawa, kayo mga dyan, kasi tahimik kayo, hindi kayo tumanggap, hindi kayo aanihin pa. Hindi, joke lang. No? Lahat naman dito, aani na. No? Amen? Salita ng Diyos ang tinatanim para tayo ay makaani ng kaluluwa. Hello? Amen? Kaya hindi pwedeng hindi mag-devotion. Kaya hindi pwedeng hindi magbasa ng Bible araw-araw kung naani ka na. Kasi yun ang itatanim natin at isi-share natin. Ngayon, mga kapatid, naintindihan nyo na si Pastor, naunawaan nyo na. Kung bakit si Pastor ang higpit yata sa devotion. Hello? Mayroon bang naggaganon? Wala naman. Wala naman. Salamat po. No? Tignan nyo po, salita ng Diyos. At kayo ang umaani ng kanilang pinaghirapan. Ang matindi talagang naitanim sa atin, si Lord Jesus. Lahat ng hirap at pasakit sa krus ng Kalbaryo. Di po ba? And then, next na verse. Tingnan niyo po. Samantala, pinag-usapan ng mga tagasunod ni Jesus na kumain na. Pero sumagot si Jesus, may pagkain akong hindi ninyo alam. Kaya, nagtanungan ng mga tagasunod niya, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Ito po yung nabasa na po natin kanina. Tingnan niyo po, iyaano ko lang. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang pagkain ko ay ano? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi yung literal na pagkain, ha? Kundi para gaano kahalaga sa inyo, sa atin, bilang tao, physically, ang pagkain? Gaano kahalaga? Meron bang taong namamatay pag hindi na kumakain? O ganyan kahalaga ang pagkain. Buhay. Hello? Buhay. O si Lord Jesus, ang mahalaga sa Kanya, hindi literal na pagkain, kundi binanggit niya yon dahil ang pagkain kasi mahalaga. Kasi kapag ang tao, pag di ka na kumain, tigok ka. Hello? So, ibig sabihin yung pagkain, katumbas ng buhay. Nakausap po, kay Lord Jesus, sabi niya, ang binibigyan niya ng halaga sa kanyang buhay
ay hindi yung pagkain, hindi yung mga material na bagay, kundi yung pagsunod sa kalooban ng nagsugo sa akin. At ang pagtupad. Ayan umiwas po yung isa, nakabilog po yun Pagsunod at pagtupad. Pagsunod at pagtupad. Okay? Hindi ba sinasabi na 4 na buwan bago pa anihin? Ngunit sinasabi ko sa inyo, okay, lumihis ulit. Bilog po yan Sabi mo nga sa iyong katabi, anihan na. Sige, yugyugin mo ng konti, anihan na. Sabi ni Lord ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Pwede ba nating isigaw ng 7 beses? Ganito. Pati yung kamay natin. Ganito. Anihan na. Anihan na. 3 beses yun Anihan na. And then, 7. Pwede po ba yun? Cheer up natin yung sarili natin. Sabi ni Lord kasi, anihan na. Hello? Anihan na. Purihin ang Panginoon. Sige, 1, 2, 3. Anihan na. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Anihan na. Lagi niyo pong tatandaan, sabi ni Lord, sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tingnan niyo po, tignan ninyo ang mga taong dumarating. Tignan niyo mo, tao na ang binanggit ni Lord na anihin. Tignan ninyo, yung titignan niyo po ang sabi po dito, ang ganda, noong nakaraang linggo, Matthew ang ating tinignan. Ito, John. Yun talaga yung heartbeat ni God Mayroon din dito. Mayroon din. Ito po, ang context po nito, yung Samaritan woman. Yung Samaritan woman, na isang babae, na nanay, ginamit siya ng Panginoon para mag-ani ng kaluluwa. Kaya I believe yung mga blessed mothers, Mother's Day ngayon, I declare that God will use you mightily to harvest, amen, more souls into the kingdom of God. Mag-aya, mag-ani, manalangin ng mga kaluluwa, mag-target ng kaluluwa na aanihin. Amen. Tingnan ninyo, sabi diyan, ang ganda nga po nito Sila na yung lumalapit. Tingnan ninyo, ang mga taong dumarating. Hello? Hello? Para silang mga pananim sa bukid at hinog na at pwede nang anihin. Doon sa Matthew, para silang mga tupa na walang pastol. Ito naman, sabi ni Lord, para silang pananim na walang mag-aani. Hinog na pero walang mag-aani. Isabi ni Lord, anihan na. Ano pa sabi niya? Pwede nang anihin. Kaya yan po yung motivation at inspiration natin. Great yung harvest. Si Jesus, ang Lord of the harvest, hinog na, pwede nang anihin. Glow Church, ang ginagawa natin. Tutunganga. Mag-uupo maghapon. Wala nang panahon sa ibang tao. Hindi po. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na ganyan. Amen. Wala yata ang kausap. Anihan na. Hello. Sabi mo ngayon sa katabi, anihan na. Ang daming mga tao, anihan na. Si Lord po ang may sabi niyan. Anihan na. Sa probinsya, makita nyo lang yung mga magsasaka pagka sila ay nag-ani. Tuwan-tuwa sila. Hello? Kasi naghirap silang magtanim, bilad sa araw, nag-araro kung ano po yung proseso. No? Tapos eto na, yung bunga ng aming pinaghirapan. Pero si Lord nga, iba Iba naghihirap, kayo lang mag-aani. Hindi ka nga naghihirap, mag-aani ka lang Hindi naman ikaw talagang nag-araro, hindi ikaw. Hindi ikaw ang nagtanim, iba nagtanim, si Lord ang naghihirap lahat, ikaw lang ang aani, ayaw mo pa. May kausap? Amen. Yung literal na magsasaka, ikaw mag-aararo. Ikaw ang magpapataba, ikaw ang mag-i-spray ng mga pesticide. Ikaw ang magtatanim, lahat iyo. Hello? Ito, kay Lord, hindi. Aanihin nyo, sabi niya,
yung pinaghirapan ng iba. Kaya nga po nakita po natin kanina, yung sent, sabi doon, to harvest what we do not sow. Kaya sabi ni Lord, sinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo, itinanim. Anihan na. Amen? Pag sa palay naman, pwede nang anihin, hinog na. Sabi ni Lord, anihan na. Sabi ni Lord, hinog na, pwede nang anihin. Pastor, ano ba tinutukoy mo? Sabi ni Lord, yung mga tao, dumarating, pagtignan ninyo yung mga tao. Hello? Alam niyo po, sabi ko nga minsan kagabi, Lord, napapansin ko lang, pagdating sa pagtuturo ng evangelism at soul winning, parang walang dating sa mga tao. Parang walang dating. Naiyak-iyak nga ako kagabi. Ibang ginagawa. Actually, naka-ready naman yan. PowerPoint lang inaano ko po. Yung mga picture kasi, hirap maghanap ng picture. Hindi, joke. Joke lang. Bakit? May impression sa akin si Lord kasi ang mga tao, even sa church, nai-influensyan sila ng social media. Kaya minsan, nakikita po natin, kapag walang interest ang isang Kristiyano sa pag-share ng Word of God, natutuwa ang dyablo kasi nagiging makasarili tayo eh. Walang masyadong dating, pero naniniwala ako sa Glow Church may dating. Pagka ang pinapangaral ay great harvest. O paghayo at pagwin ng kaluluwa. Kasi hindi tayo makasarili. Kasi tayo ay nakakaramdam ng bintig ng puso ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng hindi i-share. Alam niyo po, ang paghayo, hindi naman yung tipong pupunta ka, yun palang kakilala mo, i-share mo si Christ. Naghahasik ka na ng binhi ng salita ng Diyos. Hindi yung tipong, lahat po ng Glow Church, punta po tayo dito sa Sabado, punta po. Hindi man kayo makapunta, pero doon sa pinagtatrabahoan nyo, nag-share ka. Hello? Yun po yung ibig ko pong sabihin. Kaya wag po kayong ma-discourage, wag po kayong kung di kayo makasama minsan sa mga pag-i-schedule po natin ng paghayo. Sa trabaho mo, sharean mo yung kasama mo sa trabaho. Yung kaibigan mo, gamitin mo social media. Mag-post ka ng maraming mga verses o isang verses sa wall mo. Hindi kung ano-ano yung mga pinopost natin. Hindi ka tuloy ma-identify na Kristiyano o born again. Kasi ang laman ng wall mo, puro mga games mo, mga TikTok. Dapat Word of God, kahit sa ganun man lang. Amen. Amen. Okay? So, anihan na po, mga kapatid. Sabi doon, kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng... Grabe naman. Kaya pala. Hello? Sino sa inyo gustong maging tagapag-ani? Sa anihin ng Panginoon. May gantimpala. Kala nyo walang gantimpala, ha? Mayroon. Hello? Kayong mga tagapag-ani, sabi ng Panginoong Yesus, ay may gantimpala, tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Hindi mula kay pastor. Hindi mula sa presidente. Hindi mula sa boss na atin pong kasama sa trabaho. Mula sa Diyos ang gantimpala ng mga tagapag-ani sa ubasan, sa bawirin ng ating Panginoong Jesus. Wala yung mga gantimpala dito sa mundo. Iba yung gantimpala mula sa Diyos. Amen? At ang taong inaani ninyo, sabi ni Lord, eto naman, anong gagawin? Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sino sa inyo ang naani na? Pakitaas ang kamay yung mga naani na. Ang meron pala kayo, buhay na walang hanggan. Pero paano pag hindi pa? Wala pa. Kaya kailangang maani. Amen? Ayun pala yung essence upang maani ako. Eternal life. Eternal life.
Amen? Ito pang ganda pa, principle. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng mga salita ng Diyos at nag-ani. Magkasamang natutuwa. Okay? Totoo ang kasabihang iba ang nagtanim at iba rin ang umani. Okay, principle. Tignan po natin. Keep on being brave. It will bring you great rewards. Bakit sabi natin being brave? Kasi ang sabi po ng Bible, basahin niyo po ito, pakibasa. Sana may gustong bumasa. Hebreo 10:35, kahit sa Tagalog. Maikli lang naman yan eh. Okay, 1, 2, 3, pakibasa po, unang nakakita. Hebreo 10:35. Tignan niyo po. Okay? Pakibasa po. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos dahil malaki ang iyong tatanggaping gantimpala. Kaya huwag kang matatakot. Huwag kang mahihiya na humayo at mag-ani. May matinding gantimpala. Amen. Praise God. And then, alam niyo po, tignan niyo po, sabi po ni Charles Spurgeon, to be a soul winner is the happiest thing in the world. Principle yung kinuha natin sa Bible, magkasamang natutuwa, nagagalak, ang nagtanim, which is the Lord Jesus, at ang nag-aani. Hello? Halimbawa, ito si Lord Jesus, nagtanim siya. Tinanim niya yung buhay niya, yung kanyang salita. Okay? Sa lahat ng tao. And then, naani ka niya, naani ako. Ako naman, mag-aani na. Magkasamang natutuwa si Lord Jesus at yung anak niyang nag-aani. Kaya sabi po ni Charles Spurgeon, to be a soul winner, yung mag-aani, is the happiest thing in the world. He is the happiest person in the world. Yung nagsusol winning. May kausap? Yung nag-aani. Alam nyo, experience ko po yan. Totoo yan. Kapag, di ba Kuya Jonathan? Kahit minsan lupay-pay tayo, pagod, di ba? May mga testing. Pero minsan, Lord, paano ko i-share yung word mo? Ako nga may matinding pagsubok. Pero pag na-share mo yung word niya, ang saya mo. Ang saya. Tulad po nitong DBBS na Lunes hanggang Sabado, mga teachers natin, masaya po ba kayo? Na kahit pagod, di po ba? Kasama yung pagod eh. Tao tayo, napapagod eh. Amen? Masaya, pero may galak. Amen? May perang natanggap? Wala. Pero ang natanggap, kagalakan. Iba yung kagalakan, hindi nabibili. Ang kagalakan ay binibigay ng Diyos. Hindi tao ang nagbibigay. Anong gusto niyo? Maraming pera, walang kagalakan? May kausap po. Iba, no? To be a soul winner is the happiest thing or happiest person in the world. And with every soul you bring to Jesus Christ, sabi niya, you seem to get a new heaven here upon earth. Bawat kaluluwa, parang ganito. Nadala ko ito si Kuya Alvin. Ang nangyari, parang ganito. Ay binibigay ko, binababa ko sa biyaya ni Lord ang kaharian ng langit sa Kanya. Yan po yung sabi po ni Charles Spurgeon. Okay? So, tignan niyo po ito. You are not working from the Lord of the harvest. Kundi, ang punto po dito, sabi diyan, but working with it. No? Para bang, ang nangyayari kasi, minsan pagka ikaw ay hahayo at mag-aani, para bang, andyan si Lord, ang layo mo, ikaw lang ang mag-isa. Hindi. Magkasama kayo. Sasamahan ka. You are working with the Lord of the harvest. Siya mismo ang kasama mo. Pag ikaw ay umahayo, pag tayo po ay nagsusulwining, nag-evangelize, kasama mo si Kristo. Hindi yung you are working from, pero you are working with. Naintindihan niyo po? Kasama siya. No? And this is the glorious bonding you have with Jesus. Okay, hindi si Charles Spurgeon yan, si Pastor Andy yan. Nagsabi. Okay, kasi principle, ang nakikita po natin dito, mga principle. Gusto mo magkaroon kayo ng magandang bonding ni Lord? Oh, mag-soul winning ka. Kasi magkasamang nagagalak ang, nagtanim at ang mag-aani.
Gandang banding niyan. Kay Lord. May kausap? Amen. And then, what is the characteristic of the harvesters must possess? Okay, sabi mo ka sa iyong sarili, harvester ako. Mag-aani ka eh. Amen? Kasi naani ka na eh. Ngayon, kung hindi ka pa naani, hindi ka mag-aani. Okay? Pakitaas ng kamay yung mga naani na. Mga naani na. Taas ang kamay, taas. Okay? Mga iba, langanin eh. Ano? Okay, okay lang. So, the Lord bless you. Patuloy pa, no, na maintindihan. Okay. So, ano ba yung kailangan na maging characteristic na taglayin ng isang mang-aani? Tingnan po natin to. Oh, gumalaw. Sorry po, gumalaw. Ang tawag po niyan, sabihin nga natin, compassion. Okay, compassion. Nasa gitna po yun, compassion. Okay. Pastor, bakit compassion? Kasi sabi ni Lord, nung makita niya maraming tao, di ba, natin nung Sunday, no? Katulad sila ng mga tupa na walang pastol. Kaya nahabag ang Panginoon. Amen? Bakit compassion? Sheep without shepherd. Bawa, ang daming tao. Pag di mo nararamdaman na itong mga taong ito na wala pa kay Kristo at di mo nararamdaman na para silang tupa na ligaw dahil walang nagpapastol sa kanila, mahirap. Sabihin nga natin, compassion. Yan ang kailangan ng harvester. Compassion. Okay? Para bang ito, balikan natin. Bakit compassion? Ito yung sheep eh. Tignan mo yung lobo. Imagine nyo na lang gagawin ng lobo o asong gubat sa tupa. Itong tupa na to, lost. Walang nagpapastol. Naligaw. Nakaabang yung lobo, lalapain. Halimbawa, ikaw to. Hindi, na-harvest ka na pala. Halimbawa, ito si nanay mo, si mama mo, o si tatay mo, o yung asawa mo, o yung anak mo. Alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, wala kang gagawin. Pastor, nahihiya ako eh. Yung pagiging mahiyain mo, kapalit ng kapahamakan ng pamilya mo, kaya mo? Pastor, inuobliga mo ba kami? Hindi. Basic. Kung hindi mo kayang i-share pa sa kanila ang Word of God, pag-pray mo sila. Pray earnestly. Manalangin. Ipag-pray mo. May kausap? Ang masaklap kasi minsan, dahil nga sa social media, wala na tayong panahon, pati sa pag-pray eh. Hello. Yung oras natin, umiikot na lang sa atin eh. Sa atin. Hindi, pastor, sa trabaho, yun din pa rin yun eh. Hello. Pagdating sa Panginoon, wala na. Pagdating sa ibang tao, wala na rin. Hello. Compassion. Bakit? They are sheep without shepherd. Lalapain ng asong lobo yan. Ng lobo. Asong gubat. Kaya bilang harvester, we need compassion. Yung compassion kasi yan with action. Hindi yung compassion without action. Andiyan pa po ba kayo? Nagugutom na po ba kayo? Anihan na. Oh, di ba? May pagkain, aanihin. Sabi ni Lord, bakit? Ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sundin. Ayun ang pagkain. Amen? Yun ang pagkain ni Lord eh. Di ba kung ano yung si Lord modelo, kung ano siya, di gagayahin natin. Okay. Bakit? Kita po natin eh. Tignan niyo po, kapag may pastol yung tupa, eto, makaka-attack? Hindi. Imagine mo, ganito na lang, simple. Sabi ni Lord, I will give you a pastor. Siya yung magtuturo sa inyo, siya yung mag-aalaga. Halimbawa, ako na lang, nilagay ako ni Lord, binigay kayo sa akin. Kasi ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos, regalo ng Diyos yan sa church. Regalo sila ng Diyos. Hindi itong mga pastor tulad ko po, hindi yung ginusto ko. Tinawag ako ni Lord, nilagay po ako. Okay? Naintindihan po natin? Ngayon, ang mga tao,
naglagay ang Diyos ng pastor, apostle, prophet, kapag ka sila, yung mga tao, wala sila sa dun sa inilagay ng Panginoon, lalapain sila ng lobo. Okay, sabihin natin, eto, pastol to. Pastol. Eto, mga tupa. Ito yung mga tao, halimbawa. Sabihin na, hindi namin kailangan yan, Lord. Ikaw ang kailangan namin. Itong mga tupa na to, si Lord ang tinatawag. Hindi, dadagukan ka. Naglagay ako nito. Galing sa akin to para proteksyonan ka. Gagamitin kong instrument. Naglagay ako ng pastor na mag-guide, mag-care, magpo-protect, magtuturo, mag-i-equip, magti-train sa'yo. Okay, imagine mo, halimbawa, wala to. Sasabihin mo, ang mga tupa, mga tao, hindi, Lord, ikaw ang kailangan namin. Hindi ganun ang patakaran kasi ng Diyos eh. Gagamit siya ng tao. Hello? Bakit nung naglalakbay ang tao, ang bansang Israel, naglalakbay sila sa disyerto, bakit may haliging apoy? Bakit may haliging ulap? Bakit may Moses pa? Dapat wala ng Moses, may haliging apoy eh. May haliging ulap na gabay nila ba't may Moses pa? Tanungin niyo si Lord. Lord, bakit may Moses pa? May haliging apoy na ikaw na yun eh. Ba't may Moses pa? Dapat, Lord, wala na yung Moses na yan. May kausap? Iba ang patakaran ng Diyos. Hello? Kaya ang mga tao, kapag ang Diyos, ang Panginoong Yesus, nagtayo siya ng church, kapag ang tao hindi nakabilang sa church, at ang church na yan na tinayo ng Panginoong Yesus, naglagay siya ng apostle, prophet, pastor, teachers, evangelist, kung hindi sila magpapasakop, ayaw ka namin. Aabangan ka nun. May kausap. Napaka-importante that you need to understand that you need the church of Jesus. And you need to submit yung mga nilagay po ng Panginoon. Ako po, hindi ko po ginusto yan eh. Hindi po namin ginusto. Ang Diyos po ang naglagay. May kausap po. Imagine pag wala to, sabihin mo, hindi, Lord, ikaw naman ang ano namin eh. Wala. Ano yung ganon? Naglagay ang Panginoon. Siya ang naglagay. Jeremiah 3:15, alam po natin yan. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Inaano ko po eh. Hindi ko po sinasabi yan upang nang sa ganoon. Kilala nyo naman ako bilang inyong pastor, di po ba? Amen? Okay. So, ayun po, no? And then, pangalawa, courage. Una, compassion. Pangalawa, courage. No, bilisan ko na lang. Courage. Bakit courage? Sheep in the midst of the wolves. Ayan, no? Ayan dyan yung mga asong gubat, yung mga lobo, nasa gitna ka. Kailangan mo ng tapang. Imagine, sa application, Pastor, harvester ako. Mag-share ako ng Word of God. Yung pupuntahan mo na sisiran na lugar, hahadlangan ka na ng dyablo. Marami ka nang mapapakinggang mga hindi magaganda. Mga pilosopo. Kung wala kang tapang, mapahiya ka lang ng konti, ayoko na. Balat sibuyas eh. Kaya dito sa church, sa gawain ng Panginoon, training, equipping para tumatag, tumibay. Para kumapal yung mukha, para kapag ikaw ay pinagsabihan ng hindi magaganda, kaya. Amen? Kaya, hindi yung, ayoko na, ganyan pala. Di ba? Atras na ako. Hindi ganon. Hello? Sheep in the midst of the wolves. Saan po natin makikita po yan? Ang sabi po ng Panginoon, Luke 10:2 and 3, He said to them, the harvest is truly great. The harvest is truly great. Sabi ni Lord, kaya doon ko po kinuha yung great harvest. Kasi si Lord po nagsasabi, great harvest. But laborers are few. Luke chapter 2 po yan, 10 po yan ha. Nung Sunday, Matthew. Nakita po natin chapter 9, 38, 39. Sinabi ulit po ni Lord yan sa Luke. Di po ba? Kaya yun yung kanyang heartbeat ni Lord soul winning. No? And then sabi niya, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Tingnan niyo po. Go your way. Behold, I send you out as lamb, tulad ng tupa, among the wolves. Ito yun. Sheep in the midst of the wolves.
sinusugo ko kayo. Sabi kanina ni Lord, sinusugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Sabi ulit ni Lord dyan, sinusugo ko kayo. Katulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kailangan mo ng courage. Pero pag sinasabi ni Lord yung word na sinusugo ko kayo, hindi ibig sabihin na hindi siya kasama. Bawat sabi ni Lord na word na sinusugo kita, ibig sabihin nun, kasama siya sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hello? Amen? Kita po natin. Then next, kailangan natin ng champion. What I mean, magkaroon ka ng champion mindset. The mindset of the champion. Okay? Bilang mga ani, kailangan mo ng compassion. Pangalawa, bilang mga ani, kailangan mo ng courage. Pangatlo, kailangan mo ng champion. Mindset. Ikaw ay victorious. Ikaw ay mananagumpay. Sabi ng Bible, we are more than conqueror. Amen? Hello? Champion mindset o mindset of the champion. Bakit? Sheep that found by the shepherd. Natagpuan ka. Kaya mayroon po dito, mababasa po natin, sabi po ng Bible, Luke 15:3 and 5, sabi po dito, kaya, kunintuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100, sabi niya, natupa, at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Di ba? Sabi ni Lord, hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastolan at hahanapin ang nawawala? Hanggang sa makita ninyo, ibig sabihin, ini-imply niyan, persistent. Hindi yan susuko, no? Hindi yan uuwi nang hindi yan nahahanap. That's the mindset of the champion. Hindi siya yung tipong madaling give up. Pastor, tagal ko lang nag-share, wala namang nawiwin, ayaw ko na. Hindi ganon ang mindset. May kausap. Pastor, ngayon, pag nag-share ka, alang mga tao, puro busy sa social media, wala nang panahon. Hindi makakatulong sa'yo. Dapat positive. Mayroong mindset of the champion. Dapat ganito, Lord, di ako susuko. No? Para bang sa isang mandirigma, pag ikaw ay pumunta sa labanan, hindi ka uuwi na ang iyong espada ay walang dugo. Dapat mayroong mapapatay na enemy sa mandirigma. Pero sa atin, dapat hindi tayo uuwi hanggat wala tayong nabibitbit na isang tupa. Ibig sabihin, hindi tayo susuko habang tayo'y nabubuhay. Lord, pag uwi ko, pag tinawag mo na ako, pupunta na ako sa iyong kaharian, kailangan may mapasan akong tupa na dala-dala para sa iyo. Hello? That's the mindset of the champion. Amen. Great is the harvest of the Lord. Hallelujah. Kaya, tingnan niyo po again, verse 5, at kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pa uwi. Tingnan niyo po, doon ulit yung word na masaya. Masaya. Hallelujah. And then, nakita po natin, eto, medyo mabigat to. Sabi mo nga sa iyong katabi, humanda ka. Mabigat ito. Yan po yung aking kaibigan. Ito yung sinabi ng kaibigan ko. Sabi niya, basahin natin, 1, 2, 3. Okay, liwanagin natin. Sabi dito ng kaibigan ko, kung ang isang mananampalataya kay Kristo ay hindi nangaral sa kanyang unang 2 taon. Kaya sabi ko sa inyo, manda kayo dito, Okay? Kapag hindi siya nangaral, sino sa inyo ang tumanggap kay Lord Jesus? Ilang taon ka na ngayon? 1 taon. Mayroon ba dito 1 taon ka na tumanggap kay Lord, sumunod kay Lord? Wala? 1 taon? Okay? Wala. Mag-iisang taon. Wala rin. 2 taon. Sino sa inyo 2 years na tumanggap kay Lord? Believer. Okay. 2 years. Taas ang kamay. 2 years. 2 years. Okay. 3 years.
3 taon ka ng Kristiyano. Gano'n na lang. 3 taon ng Kristiyano. 3. 4 na taon. Okay? Wala. 4 na taon ka ng Kristiyano. Mayroon doon. 5 taon ka ng Kristiyano. Okay. Sige. Okay. Ang sabi dito, kung ang isang mananampalataya, 2 taon mo na tumanggap ka kay Lord, sabi dito, at hindi ka pa nangangaral, okay? Sabi dito, malamang, hindi ka na muling magbubuka ng iyong bibig para mangaral. Alam niyo po ang idea nito, di ba? Kapag ang isang tao, unang tanggap kay Lord Jesus, fire yan, fire. Amen? Umaapoy yan. Ang grabe, ang saya niyan. Hello? Unang taon, 2 taon kasi andyan yung pinaka-peak ng iyong kagalakan. Hindi ka nangaral pa ng Word of God. Di ba? Kaya sabi niya, posible. Hindi ka na talaga mangangaral. Kaya salamat sa Panginoon kapag wala ka pang 1 taon kay Kristo, 2 taon kay Kristo, no? 1 taon ka pa lang pala, at 2 taon ka pa lang, nag-share ka na, diba? Na-break mo to. Na-break mo. May kausap? Kapatid, ito po ay challenge. Hindi po ito pag-humiliate, ha? Challenge. Ngayon, pastor, 5 years na ako, hindi pa ako nag-share ng Word of God. Challenge sa'yo to. May kausap? Challenge. Tanggapin mo yung challenge. Amen? Pwede pang humabol. Amen? Hindi pa uli ang lahat. Mag-share na ako. Hello? I-share ko na si Lord Jesus. Amen? Okay. So, alam niyo po, many Christians today don't have time for others. This is a trap of the devil to make them focus on themselves. Alam niyo po, maging mga Kristiyano, tayo minsan nai-impluwensyahan social media. Minsan diyan tayo tinatamad. Wala tayong panahon sa ibang tao. Bakit? Natali na tayo sa social media. Hindi man sa social media, kundi puro sa atin na lang. Trap ng kaaway yan. Bitag ng kaaway yan. Kaya kahit papano po, ganito po yan. Bigyan mo naman ng oras ang ibang tao. Bahaginan mo sila ng oras mo sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. Kasi again, balik tayo, kung ano yung ginawa mo sa Kanya, hindi mo sa Kanya ginawa, kundi sa Panginoon. Kung ito na lang puro ang sarili natin ang sentro, ano yung ginagawa natin para kay Lord? Kung ano yung ginawa mo sa isang tao, hindi mo siya ginawa sa Kanya, kundi sa Lord mo ginawa. May kausap po? Okay. Yan po problema. Tignan niyo po, today's generation keep themselves busy on social media just to avoid thinking of someone. Wala na. Meron lang nakausap na foreigner. Tuwan-tuwa siya eh. Tuwan-tuwa po siya. So, sir, sabi ko, from what country you are? From England. Pero negro siya, negro. Black. Sabi niya, from England. Oh, sabi niya, England is a very rich country. Oh, it's a very evil country. Sabi niya, oh, how did you say that? Sabi kong ganun sa kanya. How did you say? Because, sabi niya, if you see people in England, sabi niya, pansinin mo, walang pansinan. Puro nakalaan sa sarili. Walang batian. Batiin mo, tatapangan daw ng itsura, parang iba yung magiging aura nila. Wala raw pansinan doon, sabi niya. It's a evil country, siya mismo nagsabi. So yung point niya kasi, parang ang tao nagiging makasarili, wala na silang pakialam sa kanilang kapwa-tao. Hello? Okay? And minsan, ito yung impact din ng social media. Sa mga anak na lang natin eh. Tignan niyo po. Minsan di ka na pinapansin eh. Puro ganito na lang, sarili nilang may pleasure. Kasi nakaka-addict po yan eh. Amen? Kaya today's generation keep themselves busy. Busy ako eh. Pag sa gawain ng Panginoon, minsan hindi makapunta. Hello? Kasi nga, minsan, hindi natin alam, pinagkakaabalahan. Pero, minsan mga kapatid, challenge naman, gumawa naman po tayo. Maglaan naman tayo ng konting oras.
Di naman lahat eh. Maglaan tayo ng konting oras na may magawa tayong mabuting bagay sa harapan ng Diyos para sa ating mga kapwa-tao. Pwede po ba yun? Amen? Amen? Huwag mong yung busy, yung wala ka nang inisip, kundi yung sarili mo, wala ka nang panahon sa ibang tao. Hindi po. Hindi po ganun ang mga anak ng Diyos. Okay? So, the effective cure of a selfish person is sharing Christ to others. Okay? Gusto mo na malunasan yung pagiging makasarili ng isang tao? I-share mo si Jesus sa ibang tao. Yan ang pinaka-epektibong lunas para sa isang taong makasarili. Ang ibahagi si Kristo sa ibang tao. May kausap po. Amen. Hallelujah. So, if soul winning were your job, kung ang soul winning ay trabaho mo, halimbawa, wala kang trabaho ngayon dito sa mundo, wala akong trabaho. Pero, mayroon kang puso, masipag ka o nag-share ka ng Word of God, huwag kang mag-alala. If soul winning were your job, you have a great job. Even, you have a great job ever on earth, and one day, you will highly recognize in heaven. Salamat sa Panginoon sa mga may trabaho. Pero kung halimbawa ikaw ay walang trabaho, pero mayroon kang panahon na mag-share ng Word of God, empleyado ka ng langit. Ang trabaho mo na mag-solwin o mag-share, hindi man araw-araw pero nakakapag-share ka, yung trabaho mong yan, kapatid, yan ang pinakamagandang trabaho sa langit. Yan ang ire-recognize ni Lord na trabaho sa langit. Yung mag-aani ka. May kausap pa po? Okay. God gave authority to His church. And the main activity, sabi nga natin, main activity, ay hindi mag-gitara, hindi mag-drums, hindi kumanta ang main activity. Hello? Ang main activity ay hindi yung mga iba't ibang activities natin. Okay? Ano pa? God gave authority to His church and the main activity, hindi yon, main priority and main responsibility is to win souls. Ako po ay mayroong matinding alab na kapag ako po bilang pastor, pag di po natin ginawa sa church to, mananagot ako sa Panginoon. Kaya maaring may matisod po sa inyo, ayaw niyong humayo dahil para bang pinipilit ako ni pastor, inuobliga, hindi naman ako namimilit. Pero sana makita niyo po ito. That the main activity of the Church of Jesus, the main priority of the Lord of Jesus, the Church of Jesus, the main responsibility of the Church of our Lord Jesus Christ is to win souls. Amen? Sana ma-mindset po tayong lahat yan. Kaya ituloy-tuloy po natin to hanggang mahintay natin si Lord sa kanyang muling pagbabalik at tayo po ay umuwi. Ituloy-tuloy po natin yung Great Harvest Rally. Great Harvest Rally. Ano po? Tulong-tulong, sama-sama po tayo mga kapatid. Okay? So, sabi po dito, Matthew 13:27, malapit na po ito. Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inahisik ninyo sa inyong bukid? Nagulat kasi yung mga utusan dahil naghasik sila ng binhi. Ang hinasik na binhi, mabubuti. Pero magulat sila nung tumubo, mayroon ng mga damo. Mayroon ng mga damo. Kaya ito ang sagot nila sa kwento ng Panginoon, hindi po ba mabubuting binhi lamang inahasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagagawan nito. Yan niyo po. Tayo naghahasik ng salita ng Diyos. Ano hinahasik ni Satanas sa tao? Masama.
Tingin kayo mabuti. May dalawang klase na naghahasik. Kung hindi ka maghahasik ng salita ng Diyos, maaring kakampi ka nito. May pagkakataon ka pa para patunayan na hindi ka kakampi nung naghahasik ng masama. Kapatid, pastor, mga kapatid, halos maiyak-iyak ako. This is a challenge. Gusto kong i-challenge para mabuhay tayo, umalab tayo. Hindi ito pang i-insulto, ano po? Hindi. Challenge. Kung hindi ka maghahasik ng salita ng Diyos, at mayroon, sabi po dito, may naghahasik. Sabi, isang kaaway ang may kagagawan. O dalawa lang yan. Dalawa. Amen? Sabi natin, 2 taon ka ng Kristiyano. Hindi ka pa naghahasik ng salita ng Diyos. Uulitin ko po, hindi yung sa Sabado meron tayo, hindi ka man makapunta, pero ulitin ko, pwede kang mag-share. Gawin mo naman sa buhay mo, magbahagi ka ng oras. Lord, bigyan mo naman ako ng taong sisiran. Mag-pray ka kay Lord. Hindi yung wala kang concern. Yung puntos dito kasi, Kristiyano tayong naturingan, wala tayong pakialam. Wala tayong concern. Yun ang mali. May kausap? Hindi po normal sa isang Kristiyano na wala kang concern na ibahagi yung salita ng Diyos eh. Hindi po normal. Ang ganong may pakiramdam na walang concern, hindi Kristiyano yon. May kausap po. Pero kung may concern ka, Kristiyano ka, kapatid. Sabi mo kasi ng katabi, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Kung may concern ka, nagnanais ka na mag-share ng Word of God. Amen? Sinabi ng may-ari, isang kaaway may kagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, gusto ba po ninyong bunutin namin ang masasamang damo na hinasik ng kaaway? Oh, ano sagot? Ano sagot? Sumagot siya, wag. Wag. Baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Mabuti. Ayan, halimbawa, ito na. Ito. Mix na. Mabuti. Masama. Mabuti. Masama. Mabuti. Masama. Bubunutin din po ba namin yung masama? Ay, wag. Baka ito, tamaan to. Mabuti to eh. Baka masaktan to. Di po ba? Hello? May kausap? Ito. Tingnan niyo po. Verse 30. Sabi ng salita ng Diyos, hayaan na lang muna ninyong lumago pareho sa anihan. Hayaan mo lang. Hayaan mo na. And then, sabi dito, kapag dumating na ang panahong yon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, mayroong tagapag-ani ka, pero hindi na ikaw ang tinutukoy dito ng tagapag-ani. Sino kaya? Sino kaya yung mga tagapag-ani dito? Saul 1, alam niyo yan, Saul 1. Ay, kayo natandaan nung Saul 1. Sino yung mga tagapag-ani? Anghel. Anghel. Hindi na yung mga tao mag-aani nito. Anghel na. Kasi ang context po nito, ang context pinag-uusapan, judgment na. Hello? Kaya kapag hindi ka naani ngayon, iba mag-aani sa'yo, anghel at ang masaklap. Kapag hindi ka ngayon naani, ang masaklap, anghel ang mag-aani sa'yo, mga anghel ng Panginoon, bibigkisin ka, itatapon sa impyerno. Kailangan, sabi mo kasi ang katabi mo, kailangan maani ka ngayon. Huwag mong intayin na yung mga anghel ng Diyos ang aani sa'yo. Dahil kapag anghel ng Diyos ang aani sa'yo, judgment na yon. Ayan po, ha? Nakukuha po natin? Amen? Natingnan niyo po. Kapag dumating na ang panahon yon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ito mga anghel, na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo. Ito yung mga masasamang tao. Nung nangaral tayo, nag-share tayo ng Word of God, di sila tumanggap. Amen? And then, bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak ko sa aking bodega. Sino nagsasalita niyan? Ang Panginoon. Amen?
Are you a disciple or just a believer? Kapatid, kapag disciple ka, iba kasi yung believer sa disciple. Ang disciple, tagasunod, no, ng Panginoong Jesus. Sila yung humahayo. Yung believer, iba kasi yan eh. Maaring naniniwala ka lang kay Jesus. No? Church attender, okay yun. Pero sana, maging disciple ka. Kasi yung disciple, sila yung mga nag-aani. Matthew 28, verse 18 and 19. Therefore go and make disciples. Sino inutusan? Disciple. Anong gagawin? Make disciple. Hindi believer. Kaya kapatid, sa oras na ito, huwag mong hayaan na iba ang gamitin ng Diyos na mag-ani sa'yo. Ngayon pa lang pag siniran ka ng salita ng Diyos, eto na, nag-utos na ng Diyos na mag-aani sa akin. Lord, makikinig ako, sasama ako. Kasi kapag di ka nakinig, darating ang araw, hayaan ka lang. Hayaan mo lang nakasabay yung mabuti at yung masama. Wag ka munang bubunutin. Amen? Wala munang bubunutin. Pagdating ng araw, uunahin na bubunutin ng mga anghel, aalisin yung mga masasama. Yung nag-reject ng mensahe ng mga unang nag-ani, na hindi tinanggap yung salita ng Diyos. Ito po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang inyo pong pastor ay katotohanan lang ng salita ng Diyos ang tinuturo. Kaya sana po, makinig po tayong lahat. Sundin po natin. Seryosohin po natin. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pwede ba nating awitin masaglit yung pag-ibig mong kay ganda? At sa oras na ito, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Great is the harvest. Sabi mo nga ulit sa iyong katabi, anihan na. Hallelujah. Wala po tayong pwedeng idahilan na Lord. Wala po kaming aanihin. No? Meron. Sagana po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mong kay ganda sa iyong krus. Tandaan mo, kapatid, si Jesus ay naghirap. Siya ang naghirap. Siya ang itinanim ng Ama sa sanlibutang madilim makasalanan. Hayaan mo na maranasan bilang mang-aani ang gantimpala ng Diyos sa iyo. Tatanggap ka ng gantimpala, may pangako ang Diyos, kapatid. Kapag binahagi mo ang Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, nagpupuri kami, nagpapasalamat. Dahil narito kaming lahat, inani mo. At kami naman ay gagamitin mong mag-ani. Itaas mo ang iyong kamay kung nagnanais ka na ikaw ay kabahagi sa anihin ng ating Panginoong Yesus. Yes, itaas mo ang kamay mo kung naniniwala ka na ikaw ay isa sa gagamitin ng Panginoon na mag-aani ng mga kaluluwa. Dakilang Diyos, nakataas ang kamay ng iyong mga anak at hindi ka kailanman nagkulang sa gantimpala at pagpapala. Nakita po namin, Lord, sa iyong makapangyarihang salita that your heartbeat is soul winning, Lord. Naranasan namin ito. Kami po ay hinanap mo, Panginoong Yesus. Iniwan mo ang 99 na nasa iyong kanlungan na. At kami na naliligaw ay hindi mo inintuan. Hindi mo sinuko. Nilaban mo kami, Panginoon, hanggang kamatayan. At sa oras na ito, Panginoon,
Kami na'y nakabalik sa iyong piling dahil kay Kristo. Pero mayroon kang sinasabi sa bawat isa. Tingnan ninyo, dumarating ang maraming tao. Sagana ang aanihin. Anihan na at pwede nang anihin. Lord, sa oras na ito, lahat ng mga anak mo na nakataas ang kamay, bigyan mo, Panginoon, ng patuloy na kapangyarihan, kalakasan, kalusugan. Gamitin ang mga buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ibigay mo, Diyos, minsan pa ang passion, ang compassion, ang courage, ang mindset of being a champion in the mighty name of Jesus. Na yung ubasan mo, na yung bukirin mo, Panginoon, ay sagana. Lord, ang Glow family, nagpapakumbaba sa iyo. Sa iyong lingkod at anak na itinalaga na manguna sa evangelism ministry, Brother Jonathan. Lord, naniniwala ako na may mga lalapit sa kanya at sasabihin sa mga kapatid na ito kay Brother Jonathan, Kuya Jonathan, Brother Jonathan, sasama ako. Magiging kabilang ako sa share ministry. Hallelujah! Soul, harvest, army, expansion. Hallelujah! For the expanding of the kingdom of God here on earth, for God's glory, I belong to the great harvest of the Lord in the mighty name of Jesus. And Lord, nakataas ang aming mga kamay. Lord, sa pangalan ni Jesus at tulong mo, hindi kami uuwi. Hallelujah! Sa inyong makapangyarihang tahanan at luklukan nang wala kaming nadadalang kaluluwa, nang wala kaming pasan-pasan na tupa sa aming mga balikat, kagaya ng aming Panginoong Jesus. Lord, in Jesus' name, hallelujah. This is not a matter, oh God, of church multiplication. This is not a matter of church membership to increase and multiply. It's a matter of the heart of the harvest, our Lord Jesus Christ. It's your heart. It's your heartbeat, oh Lord. Hallelujah. And we need to submit. We need to obey. And Lord, right now, pour out your anointing. Pour out your power, Holy Spirit. Hallelujah. As you promised in the book of Acts, in the mighty name of Jesus, come on, raise up your hands. And I declare, we declare that the word of God says, Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses among Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Receive that anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. And I believe may i-enjoy mo ito. Kasi ang sabi ng Panginoon, magkasamang nagagalak ang nagtanim at ang nag-aani. God is with you. Being your pastor, hallelujah. As God's instrument, by the authority God is invested upon him, the Lord Jesus commissioned each and every one of us. And you need to prepare your hearts and receive it with all your heart. This is the word of the Lord. Therefore go and make disciples of all nations. Go and make disciples of all nations. It is not the word of your pastor. It is the word of our Lord Jesus Christ. Go, my son. Go, my daughter. Make disciples. Sinasabi ng Panginoon, anak, ganyan mo binibigyan ng halaga ang kamatayan ko sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi lang ako namatay para sa iyo, namatay ako para sa lahat ng tao. In the mighty name of Jesus, lahat po ng anak at lingkod ay tatrabaho ng may kagalakan kasama. Hindi po kami kailanman magkakaroon ng anumang dahilan.
we rebuke in the mighty name of Jesus the spirit of selfishness. Alang selfish na Kristiyano, kailangan namin magbigay ng oras at panahon sa ibang tao to share your word, Lord. In the mighty name of Jesus. Hindi po namin masikmura na ang maraming tao ay mapupunta sa impyerno. Lord, I declare compassion of the heart in Jesus' name, just like our Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. And Lord, naka-ready na ang mga kinomisyon mo, kagaya ni Isaiah. Ang sabi ng Panginoon, magre-response po kayo sa Panginoon kung sa tingin mo, ito yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, kagaya po ng sinabi ni Lord kay Isaiah. Sabi ni Lord, whom shall I send? Sino ang ating susuguin? Kung kayo po ay magre-respond ng respond ni Isaiah, sabi niya, here I am, Lord, send me. It's your decision right now. Sabi ni Lord, whom shall I send? And the Lord is waiting your response and decision. Sino ang aking susuguin? Sabi ng Panginoon. It's up to you, brothers and sisters, to respond to the Lord. Ang sasabihin mo, here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Come on, say it to the Lord kapag ikaw ay nakakaramdam at hinihipo ni Lord na hindi mo matanggihan. Nasabi ng Panginoon, sino ang ating susuguin? Sino ang mayroong lakas ng loob? Sino ang may compassion, may courage at mindset of the champion na tinubos ng Panginoong Jesus na magsasabi, Lord, narito ako. Sugugin mo ako. Kapag yan ang sinabi mo sa Panginoon sa oras na ito, minamahal na kapatid, ang iyong desisyon na yan, ang iyong desisyon na yan, ang pinakadakilang desisyon na yung ginawa sa iyong buhay. Hallelujah. Dakilang Diyos, igawan mo ang iyong masaganang pagpapala at bendisyon sa bawat anak mo kasama ng aming mga mahal sa buhay, pamilya. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga tao na babahaginan, pupuntahan. Ilagay mo sa aming mga puso upang nang sa ganun, Panginoon, ay amin kang maibahagi. Kami ay makapag-ani, makapagdala ng kaluluwa sa inyong harapan. Salamat po. Ano man ang kahilingan ng pangailangan ng aming mga kapatid ngayon. Higit sa lahat, kailangan namin ng iyong paghipo, baguhin mo ang aming buhay. Ang mga dapat iwan, taligdan ng mga mali at kasalanan, mga impluensya ng dyablo sa pangalan ni Jesus, malusaw. Yan ang pinakamahalaga at nais mo na mangyari sa aming buhay. At anumang pangailangan, financial, Panginoon, material, in the mighty name of Jesus, kung paano mo binago ang aming spiritual na buhay, Lord, isusunod mo, Panginoon, na ipagkakaloob, ibubuhos ang pagpapalang physical, financial, Panginoon. Dahil bless mo kami, hallelujah, spiritual. Lord, salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, amen, and amen. Praise the Lord, hallelujah. Sige po, tayo manatili sa pagtayo at tayo magkakanta po para sa victory worship po. Ang lahat po ba ay na-bless? Ang lahat po ba ay nabusog? Amen! Po, hallelujah. Sige po, itulapak po natin ang ating mga kamay. Sa ating pagtatapos po, no, maaari po bang i-express natin ang ating pag-ibig sa ating mga kapatiran na nagbubulag sa Panginoon. Sige po, babae po sa babae, magkakapan po tayo. Lalaki sa lalaki. Hallelujah. Sige po.
tumayo.